Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Sir Ronald Verbosidad at gayon na rin kay Small Collabs. Salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking membership sa aking YouTube channel na Pinoy Viral Sports. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yang pindutin at makakapasok na nga kayo sa aking membership. At ang aking membership nga ay merong 3 level. At una na nga dyan, ang loyal subscribers at kayo na rin ang amazing subscribers at ang panghuli ang fantastic subscribers. Once nga nagpa-member kayo ay automatic sa mga benefits at gayon na rin ay priority kayo sa mga shoutout. Inilabas na nga ang resulta ng PBA All-Star Voting dahil alam naman nating lahat na magkakaroon ng PBA All-Star Game na gaganapin sa Bacolod. At eto na nga ang mga resulta ng mga nakapasok sa PBA All-Star. At hinati nga ito sa dalawang team. Kung dati nga ay Team Japet at Team Scotty Thompson, sa pagkakataon nga na ito ang maglalaban sa PBA All-Star, walang iba kundi ang team ni Mark Barroca at gayon na rin ang team ni Japet Aguilar. Samantalang sa coach naman ang maglalaban itong si Coach George Gallant at gayon na rin itong si Coach Tim Cone. At atin nang kilalanin kung sino-sino nga ba ang nakapasok sa PBA All-Star sa Bacolod. At nauna nga sa listahan itong si Mark Barroca, sinundan naman ni Japet Aguilar, tapos si Scotty Thompson, Junmar Pajardo, Calvin Abueva, Christian Stan Hardinger, Jamie Malonzo, Paul Lee, CJ Perez at itong si Babrek Ahan Misi. Kasama din sila Calvin Optana, Stanley Pringle, Chris Newsam, Terence Romeo, Arvin Tolentino, Jason Castro, Gio Halalon, Marcio Lassiter, Ian Sanggalang at si Berto Robert Bolick. Pasok din sa PBA All-Star itong si Nards Pinto, Richie Rivero, Wami Chongson, Gabe Norwood, James Yap, Jason Perkins, Tyler Tio, Don Troliano at itong si Cliff Hodge. Samantalang ito naman ang pumasok sa Rookies, Sophomores at Juniors All-Star. Nauna nga sa listahan itong si Kit Soldivar at sinundan ni Jeric Ahan Misi, Andre Caracot, Justin Arana, Kit Jimenez, Sean Aldiponso, Kit Dato, James Laput, Gian Mamuyak, Javi Gomez Diliano, Brandon Ganuelas Raser at itong si John Amores. At kasama din sila Leonard Santillan, Pran Yu, Stephen Holt, Anton Asisio, Rafael Ku, Andrian Nocom, RK Ilagan, Kim Aurin, Joshua Munson, Kenneth Topin, Alex Stockton at itong si JM Kalma. Lahat nga na nakapasok sa PBA All-Star Voting ay nagdaan sa botohan at mga fans nga ang pumili sa mga yan, kaya naman kaabang-abang talaga ang mangyayaring PBA All-Star Games sa Bacolod. Samantalang muli na namang tinalo ng Gilas Pilipinas itong China sa inilabas kasi ng FIBA na FIBA Asia Cup ranking. Nangulelat ang China at umangat naman ang Pilipinas. At narito nga ang power rankings ng FIBA Asia Cup. Number 1 nga ang Australia, number 2 ang Japan, number 3 ang Lebanon, number 4 ang Pilipinas, number 5 ang Korea, number 6 ang Iran, number 7 ang China, number 8 ang New Zealand, number 9 ang Jordan, number 10 ang Guam, number 11 ang Bahrain, number 12 ang Syria, number 13 ang Chinese Taipei, number 14 ang Kingdom of Saudi Arabia, number 15 ang Kazakhstan at ang panghuli, number 16 ang India. Samantalang ito palang si Coach Jos Reyes na anak ni Coach Chot Reyes ang siya palang humahawak sa Gilas Pilipinas pagdating nga sa pagtuturo ng depensa. Dito nga sa in-upload ni Sir Pau Sport, makikita natin na si Coach Jos Reyes ay tinuturuan ng mga Gilas players kung paano ba ang tamang depensa. At full credit muna nga tayo kay Sir Pau Sport o Paucas. Pahiram muna po ng inyong video, sir, at gagamitin ko lang po sa aking content. Dito nga ay makikita natin na talaga namang puspusan ang ginagawang pagtuturo ni Coach Jos Reyes sa mga Gilas players. At tinuturuan niya nga ng tamang depensa o tamang diskarte sa pagdepensa. Malaking tulong din naman itong si Coach Jos Reyes dahil ang kanyang ama na si Coach Chot Reyes ay alam nating veterano na sa pagkukoach, kaya naman paniguradong itong si Coach Jos Reyes ay merong natutunan sa kanyang ama, kaya naman ina-apply niya ngayon dito sa Gilas Pilipinas dahil hindi rin biro
ang mga laban ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na sa second window kontra nga sa New Zealand. Kaya naman napaka-importante talaga na matutunan ng Gilas Pilipinas ang tamang depensa under Coach Jos Reyes. Huwag naman nating maliitin itong si Coach Jos Reyes dahil alam naman natin na ilang beses niya nang hinawakan ang mga Batang Gilas at masasabi nating napakaganda ng program niya sa Batang Gilas. At ang mga Batang Gilas nga ay pumasok pa ng semifinals at gayon na rin sa finals under nga dito kay Coach Jos Reyes. Kaya naman masasabi nating malaking tulong talaga siya sa programa ng Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. Samantalang hindi na nga tuluyang makakapaglaro itong si AJ Edu sa mangyayaring laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Hong Kong bukas dahil injured pa nga itong si AJ Edu at tuluyan pa nga siyang nagpapagaling. Kaya naman ang pumalit nga sa kanya ang veteranong si Japet Aguilar. Si Japet Aguilar nga ang pinili ni Coach Tim Cone na pumalit muna kay AJ Edu dahil si Abay ay hindi rin pwede at injured. Kaya naman si Japet Aguilar ang magsisilbing second center ng Gilas Pilipinas at pwede siyang kapalitan ni Kai Soto. Masasabi nating veterano na talaga itong si Japet Aguilar, kaya naman malaking tulong pa rin siya sa Gilas Pilipinas lalong-lalo na sa depensa at opensa. At alam natin ang isang Japet Aguilar lalong-lalo na nung prime niya at napakalakas talaga noon ni Japet Aguilar. At narito na nga ang final 12 roster ni Coach Tim Cone kontra nga sa Hong Kong. Andyan nga si Chris Newsome, Scotty Thompson, Kai Soto, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Optana, Dwight Ramos, Japet Aguilar, Kevin Kembao, Justin Brownlee at Carl Tamayo. At paniguradong dream team na yan kontra nga sa Hong Kong lalong-lalo na at nagbabalik na nga itong si Justin Brownlee. At speaking of Justin Brownlee, sinagot niya nga yung mga nagsasabi sa kanyang matanda na nga daw siya at hindi na nga daw niya kayang tulungan pa ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman sumagot na si Noy-P sa mga bumabatikos sa kanya. Ang sabi nga ni Justin Brownlee, alam daw niya na tumatanda na talaga siya, ngunit meron pa daw siyang ibubuga at meron pang laman ang kanyang tangke kontra nga sa Hong Kong. At sinabi din ni Justin Brownlee na hindi na siya nag-expect na ibibigay niya o maibibigay niya ang lahat dahil mukhang nangangalawang pa daw siya o magpapagpag pa siya ng kalawang kontra nga sa Chinese Taipei o sa Hong Kong. Kaya naman abangan na lang natin ang magiging performance si Justin Brownlee kontra nga sa Hong Kong at gayon na rin sa Chinese Taipei at sa second window kontra naman sa New Zealand.